Good day mga ka-farmers! Ngayong araw nag-drenching kami ng aking bayaw ng Tripol 14 at saka ng 1620. Naglagay kami ng Tripol 14 ng 4 na lata o katumbas ng 600 ml sa isang load sprayer o 16 liters na tubig. Madalas yung pag-ulan dito, kaya yung iba kong puno ng ampalaya ay tinamaan ng punggos. Kaya nag-apply ako dito ng Kuside at saka nag-follow up ako ng Cabrio. Pero sa ngayon mga ka-farmers ay will maintain ko ito ng Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Yung dating mga kulay dilaw na dahon ng aking ampalaya ay nagiging nuntian na naman ulit mga ka-farmers. Ayan. At wala nang sign ng punggos dito sa kanyang mga dahon. Sa mga may pananim dyan, itry nyo itong Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Maganda ito sa mga vegetable nyo, sa palay, at sa iba pang crops mga ka-farmers. Ayan nga si Bayaw mga ka-farmers, nag-spray na siya ng Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer sa kanyang ampalaya. Bukas ay haharvest na naman kami. Nako, makabili naman kami nito ng isda at saka baboy sa bayan. Ito na nga yung epekto ng Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Yung bunga ng aming palayaw, tingnan nyo mga ka-farmers, parang sasabog. Kaya lang hindi namin nakuha yan kasi nakapatong siya dito sa taas ng twine. Hindi namin nakita nung nag-harvest kami. Parang ganito, ito dapat ganyan yan para nang sa ganun ay huwag mamaluktot. Yan, nakahanging siya. Ganun yung mga gawin mga ka-farmers. Ang ganito dapat nakahanging yan para hindi mamaluktot yung bunga ng ampalaya. Yan, ang ganyan. Ito pa, kaya hindi nakita. Ayan, ayan, nakapatong. Dapat yan nakahanging siya para nang sa ganon hindi siya maluktot. Yan, dapat nakahanging yan. Ayan, yan mga ka-farmers, pag ganyan, pag nakapatong yan, mamaluktot yung bunga ng ating ampalaya. Ayan, may mga hindi tayo nabuo na bunga. Yan, kasi madalas yung pag-ulan dito hindi napupulinit ng ating mga kaibigang bubuyog. Ayan mga ka-farmers, maraming tutubi dito sa aking farm. At saka yung mga paru-paro na sa palagay ko ay pollinator naman ito. Hindi naman ito siguro makapipinsala sa aking pananim. Kaya dumadami dito sila sa aking farm kasi nga hindi masyado ako dito nag-spray ng insecticide. Madalang lang siguro pag may natamaan, dyan mag-spray ako ng insecticide. Baguhan pala ako dito sa ampalaya farming, kaya nag-aaral din ako at nagre-research kung ano talaga ang maganda para sa ampalaya. May mga pagkakataon na yung mga ginagawa natin dito ay mga mali rin, katulad nitong twine. Yan,
Natawa nga yung kaibigan ko ni si Sir Bumbom. Sabi niya, anong ginagawa mo? Ba't ganyan yan? Paano yun makakapang yung ampalaya mo pag ganyan yung twine mo? Kaya nga lesson learned sa susunod, pag may pagkakataon na makatanim ako ulit naman ng ampalaya, ay sisiguraduhin ko na yung mga ginagawa ko na itama ko na yung mga mali ko dati na nagawa. Katulad nito, yung twine, no, yan. Yung bunga niya naka-tailay na, parang ma-damage ko itong mga vines niya. O yan. Yan yung twine ko. Kasi yung poste niyan dito ay hindi kaya yung kanyang load, kaya nagkaganyan. yung mga vines ng aking ampalaya ay dapat dito ay continuous yung gapang niya sa mga twine na ilagay ko. Kaya lang yung twine ko nagkaganito. Nako, ayusin ko naman ito. Oh, yan. Katulad nito mga ka-farmers, nahinugan tayo ng ampalaya, sana hindi dapat, para yung lifespan ng ating ampalaya ay mas matagal. After harvest namin, chinek namin ulit, pero hindi talaga maiwasan na may makaligtaan ka na bunga. Kaya yan, nahinog. Pero tingnan nyo, wala naman itong signs ng nahinog. Wala naman itong signs ng fruit fly. Kasi pag may fruit fly ito sa loob, itong kanyang bunga ay mga uod na. Pero ito hindi. Nahinog lang talaga dito. Hindi namin namalayan. Pag harvest namin nung isang araw, hindi namin ito nakita. At itong hinog natin na ampalaya ay pwede rin natin magamit na seeds o binhi sa susunod nating pagtanim. Gagawin dito, kunin na tong sa labas niya na parang gilin ito na nakabalot sa kanyang seeds, at saka ibilad natin sa araw para nang sa ganun ay matuyo itong kanyang seeds. Yan. Nanood ako doon sa YouTube nung una akong magpunla nitong kanyang seeds, pero namintis pa rin ako. Iba talaga yung actual mo na ginagawa sa nanonood ka lang. Ito yung seeds, yung ibinaon ko sa lupa doon sa seedling tree namin ay ito. Kaya yung tumubo na, yung ugat ng aking seeds ay nasa itaas, at saka yung kanyang dahon naman ay nakabaon sa lupa. Kaya dapat ititirmin nyo talaga mga ka-farmers kung saan yung kanyang tips. Ayan. Tips ba? Yung punta niya. Kung magda-direct seeding kayo, siguraduhin nyo na yung maipunla nyo yung kanyang tips ito. Parang pointed talaga. Yun yung mabaon nyo sa lupa. Kasi pag ito, yan. Pag ganyan yung nailagay nyo, yung gamot ng inyong seeds ay nasa itaas. Yung kanyang naman dahon ay pababa. Kaya ang mangyayari yan ay malanta yung inyong mga seeds. Mas mainam na gawin ay ibaba nyo muna yung seeds nyo sa tubig ng 12 to 24 hours. Pagkatapos nyan ay patuyuin nyo
ilagay nyo sa puting tila at balutin. At hayaan nyo mga 24 hours. Tingnan nyo pag mayroon ng nakausli dyan na kulay puti, yung kanyang gamot, ay makasigurado kayo na yung pagpunla nyo ay ang gamot ay nasa ilalim talaga.